Bicol Region at Visayas nakakaranas ng heavy rain showers hanggang sa sentro ng Visayas. Pinag-iingat sa potensyal na pa rin ng mga pagbaha. Bagamat ang Northern Luzon, iral pa rin ang alinsangan at katamtaman at tuyong hangin hanggang dyan sa bahagi ng Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila. At nalalabi ng bansa, makakaranas ng mga ilang maulap pa rin na himpapawirin at mga pag-uulan lalo na sa buong Visayas at Mindanao area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 21, 2023. Oras nating boys from may umaga ay eksakto alas 10 na o alas 10:01 na ng umaga. Pinag-iingat po ngayon araw ang since kahapon ang bahagi pa din ng Bicol Region at parte ng bandang Eastern Visayas, lalo na dyan sa pagitan ng Iriga, Sorsogon, Legazpi, kasama ang Masbate at ilang portions ng Central Luzon at buong Sama Region at Leyte ay nakakaranas ngayon sila ng tuloy-tuloy na malakas ang pag-ulan dyan. Epekto na accumulated pa rin ng ating trough dahil nga po sa pag-iral ng todo ng ating amihan na sumasalubong sa Eastern List na nagdudulot po ng malawakang trough na nagdudulot ng malakas ang pag-ulan sa area na yan ng bandang Bicol Region, Masbate at ilang parte ng Leyte at Eastern Sama Region. At makikita sa ating lightning detection system sa akin dito sa Caloocan ay matindi po ang mga pagkulog at pagkilat na umiiral ngayon dyan sa seaboard ng Eastern Visayas at Bicol Region. Pinag-iingat po, patuloy pa rin ang inaasahang pagbabaha at alam kong nagkumakalat na sa balita ang matinding pagbaha lalo na dyan sa bahagi ng bandang Bicol Region, Sama Region at Masbate. Samantala sa bahagi ng Luzon ay bagamat maulap ang himpapawirin natin, overcast gloomy at few clouds ang umiiral, expected ang mga ilang posible pa rin mga isolated drizzle rains dahil sa lumalawak po na circulation trough dito sa may bandang Bicol Region at yung outer range ay nagpapang-abot sa bandang Quezon Province at bandang Calabarzon area. At maaaring abutin ang Metro Manila, pero asahan ang mga biglaang isolated, typically drizzle rains lamang ang iiral. At sa ating lowest temperature na itala ngayong araw, kaninang 5:23 AM din sa amin sa Caloocan, nakapagtala kami ng pinakamababa na 24.6 degrees Celsius na temperatura at kahapon ay medyo malinsangan pa rin ang naitala sa amin despite na malamig. Ang simoy ng hangin ay nakapagtala kami kahapon ng tanghaling tapat. 12:36 PM to be exact ay mabot ng 33.5 degrees Celsius ang pinakamaalinsangan na sa amin dito sa Caloocan area. So ibig sabihin lamang bahagya ring mataas sa aming heat index na nasa 42 degrees Celsius ang aming init pandama. So kung titingnan natin sa nationwide heat index mula kay Pag-asa kahapon ay walang nakaetas na mas mataas na critical na mataas na heat index. Pero kung pagbabasehan natin, yung highest heat index pa rin, despite na hindi naman nagkaroon ng danger level, ay typical sa may bandang Region 7, dyan sa may Region 13, dyan sa may bandang Hinatuan, at ilang parte ng Zamboanga Peninsula ang may umaabot ng at least 38 degrees Celsius ang heat index. Pero lahat ay nasa moderate level, wala namang naitaas na nasa halos danger level. Yung heat index sa buong bansa according sa record ni Pag-asa so far. So ibig sabihin lamang dito sa amin sa Caloocan ang lumalabas na may mainit na heat index na umabot nga po ng 42 degrees Celsius ang aming heat index kahapon. And so far, kung pagbabisayan natin sa PH streams in past 24 hours, malinsangan ang nai-record naman sa bandang Zamboanga Peninsula pa rin na umabot sa 34.8 degrees Celsius o halos magta 35 degrees Celsius ang alinsangan sa Zamboanga Peninsula.
Sa lowest temperature naman nanatili sa Baguio City pero bahagya itong tumaas di gaya kahapon na nasa 13.4 degrees Celsius kahapon. Ngayon bahagyang tumaas ito na nasa 14.4 degrees Celsius na pinakamababang temperatura ngayon sa Baguio City. Pero pagdating naman sa Inulan, ang Katanman Samar naman ay halos torrential rains na po ang nararanasan sa kanila. So inuulit ko po, ingat po sa bandang Eastern Visayas, kabilang na ang parte ng Bicol Region, Masbate at ilang portions ng Leyte. Then asahan ngayong araw tuloy-tuloy pa rin kayong makakaranas na malalakas ang pag-ulan pa rin at expected ang matitinding pagbaha. At alam kong inaasahan natin at alam ko na posible nang magtaas na naman ng mag-declare ang probinsya na yan ng disaster level na mataas kapag tuloy-tuloy maghapon ang pag-ulan ng malakas na magbabaha sa bahagi ng Masbate, ilang parte ng Bicol Region sa Sorsogon o ng Samar Region. Dahil sa Katanman Samar, mabot na po sa 628 o halos 629 mm na po ang torrential rain level sa kanila. So ingat po mga folks ha. At kung sakali ay mataas na po ang pagbaha ninyo dyan sa lugar, ay makipag-coordinate na po sa ating mga LGU natin, lalo na sa ating National Disaster Coordinating Council natin, lalo na makipag-coordinate na po tayo at asahan na mandyan sila at tutulong sa aasahang nasasalanta ngayon dyan sa bahagi ng Masbate at ilang parte ng Eastern Visayas, lalo na sa Samar Region, Leyte at ilang bahagi ng Sorsogon o ilang parte ng Bicol Region na nakakaranas ng matitinding pag-ulan ngayon dyan. Inuulit ko, wag na sila magtaka bakit inuulan sila ngayon. Dahil kapag ganitong pong buwan o ng December, typically, ang klima natin, mas inuulan po ang climate 2 at climate 4 ng bansa. So kahit itanong nyo kapag asa, isasagot din sa inyo ni Pag-asa, ang climate 2 at climate 4 ng bansa o dyan sa may bandang eastern sections ng bansa natin ang mas makakaranas ng mga malalakasang pag-ulan kapag mga ganitong buwan at pagpasok ng December at sa unang taon sa susunod na taon. Ganun po talaga ang klima kapag tag-amihan sa atin. Ang mga inuulan naman ay mostly mga eastern sections ng bansa. So para outside humidity namin, dahil nga po sa umiiral na amihan, expected drier pa rin ang paligid natin na nasa 69% ang drier air natin dito sa Metro Manila at ilang karatig ng Northern Luzon. Expected po yan ha. Kaya kapag ka-dryer, expected naman na mas lumalamig ang temperatura lalo na sa mga matataas na kabundukan, lalo na sa Benguet at Baguio City. At bumababa ito ng 2% since last hour, mataas pa rin ang ating atmospheric pressure na nasa 1,012 hectopascals according yan sa aking weather station ngayon dito at steady ito since last hour. Sa atin din low tide ay maglo-low tide pa rin tayo. So expected na naman maghapon ay low tide po tayo sa Pampanga Manila Bay. So gaya ng aking laging paalala, medyo layo-layo muna po sa mga maliliit nating mangingisda sa may bandang West Philippine Sea. Pero ingat po dahil ina-expect din ang mataas na alon lalo na sa bahagi ng Northwestern Luzon. Maaring bawal muna sa may bandang Northwest seaboard natin, lalo na sa may bandang Ilocos Norte hanggang La Union. Dahil asahan, malakas pa rin ang ating jet stream ng ating amihan o daloy ng lakas ng hangin ng amihan at magdudulot ng bugso at gale warning o gale forces. Kaya ina-expect pa rin na mataas pa rin ang alon dyan, naaabot ng hanggang 1.4 to 2.4 meters. Ang alon, kumari ay yung mga maliliit nating mga isda na lalayag dyan, kumari medyo bawal-bawal o iwas-iwas muna po para maiwasan po natin ang aksidente. Wala naman tayong comment dito sa ating air quality. So, diretso agad tayo sa almanac ay sumikat po ang haring araw kaninang 6 o'clock AM at lulubog ito mamayang hapon at 5:23 PM. Ang ating waxing gibbous na po na nasa 57% illuminated na po ang sinag ng buwan ay sisikat naman nitong tanghali mga 12:57 PM at lulubog naman ito mamayang hating gabi din at 12:56 AM naman kinabukasan ng madaling araw na o mamayang madaling araw po. At sa ating
Local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules ay naasahan nga po na magiging partly cloudy ating maghapon. So mostly partially maulap ang mararanasan natin sa Metro Manila. Walang naka-forecast na tsansa ng pag-ulan ngayong araw, pero bukas ng Miyerkules may aabot ng at least 38 to 40% na tsansa ng uulan bukas po yan ng Miyerkules at magiging maulap ang ating maghapon mga folks. So ngayong araw medyo partly cloudy ang mas madalas, pero dito sa amin sa Caloocan, kung titingnan ninyo ay mostly cloudy ang umiiral. Pero yung forecasted na uulanin nga ngayong araw ay hindi naka-indicate, pero wag pa rin natin i-rule out na hindi uulanin o kahit isolated drizzle rains. Dahil magkakaroon pa rin ng accumulation yan ng mga water droplets dahil nga po sa matinding salubungan ng ating easterlies at ng amihan. Kaya asahan po ang mga biglang droplets ng pag-ulan ngayong araw ha. Maging dyan sa bahagi ng Northern Luzon at Metro Manila. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang malawakan na ito ng daloy ng ating amihan. Diyan sa may extreme Northern Luzon, pababa na po yan ng Central Luzon, kabilang na ang parte ng Bulacan at dyan sa parte pa rin na dito sa Metro Manila. Kaya nakakaramdam pa rin tayo ng malimig na simoy ng hangin na bumababa po ng 30 degrees Celsius. At sa gabi ay bumababa ng below 25 degrees Celsius kapag sa gabi at madaling araw sa atin sa Metro Manila. At mula dyan sa may bandang Ilocos Norte at Batanes Group of Islands at dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, magiging partly cloudy pa rin dahil nga po sa malawakang moisture at dry air na mag-a-accumulate pa rin dyan. Despite na may pagsikat ng araw, asahan na medyo magkakaroon ng maulap, lalo na sa bandang Cagayan Valley ay nakikita natin sa infrared VAR. Yung manipis ang maulap na yan sa low altitude. Low altitude yan, kaya medyo yellowish ang kulay. Ito kasing white, yan yung mga higher altitude level ng kaulapan. Para mas malinaw yan mga folks. At makikita ninyo sa lower altitude ay may mga accumulation na maulap dahil nga po sa malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa mga kabundukan. At kaya nagkakaroon ng shadowing ay yung sumasalubong yan sa ating kabundukan at nagkakaroon ng moisture o accumulate ng mga water droplets kaya nagkakaroon din ng sabayan ng mga mauulap sa parte na yan. Magkaroon man ng mga pag-ulan, lalo na sa may bandang Cagayan Valley, Isabela hanggang Kasiguran, Aurora. Typically, mga light rain showers yan. Kaya magdala na namang ng pananggalang sa ulan just in case. Pero sa kanlurang bahagi magiging drier, malamig na simoy ng hangin at maaraw ang ating panahon dyan mula dyan sa Ilocos Norte, La Union, pababa ng Pangasinan, Zambales at sa bandang Tarlac sa may Central Luzon. Expected magiging maaraw po at medyo mataas ang temperatura. Pero mangingibabaw pa rin yung lamig ng amihan. So wala tayong magiging komento dyan. At mula sa bahagi ng Bulacan hanggang papasok ng Metro Manila ay magiging maulap. Partly cloudy nga po ang umiiral dahil yung malawakan na ito na namamagitan sa manipis ang sea line sa pagitan ng Southern Luzon na nag-diffuse ay nagkakaroon ng malawakan na interaction mula sa easterlies kaya nagkakaroon ng malawakan trough dyan na magdudulot ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Bicol Region at ilang bahagi ng Calabarzon sa Quezon Province, damay na ang buong Southern Luzon at bandang Visayas, lalo na sa silangang bahagi ng Visayas ha. At napapalitan na nga natin na nagbabaha ngayon dyan sa Masbate at ilang parte ng Leyte at Eastern Samar. At nabanggit nga natin, mahigit 600 mm po ang nai-record sa may Katarman, Samar. Kaya ingat po sa patuloy na pag-ulan dyan at pagbaha. Kung pagbabasa natin ang heavy rain potential, ayan po, yung pink na yan, ang heavy rain areas na nasasakop sa bahagi ng Bicol Region hanggang bahagi ng Masbate, Romblon at ilang parte ng Panay Island, Cebu, sa hilagang parte ng Negros Region at buong Eastern Samar. Ibig sabihin po, expected na mga heavy rain showers po ang iira dyan. Ingat pa rin po sa potential na pagbaha at wag naman sana mangyari ang pagguho ng lupa. At naipaliwanag ko na ang dapat ninyong gawin kapag tuloy-tuloy pa rin ang mga heavy rain showers nito ngayong maghapon. At sa bahagi ng Mimaropa mula sa Mindoro, asahan na rin ang mga maulap na ipapawirin at expected din ang mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Mindoro. And expect ang bahagi ng Palawan, mula doon sa may Batarasa pa rin, magiging accumulated pa rin ang mga kaulapan dyan at asahan na mga isolated rain showers at ilang parte ng Puerto Princesa. Despite nakatamtaman ang lagay ng panahon dyan, bagi sa bahagi ng Coron, Palawan area.
So kung titingnan natin ay mataas ang water vapor dyan sa may bahagi ng Puerto Princesa, Rojas, San Vicente at buong Brooks Point. Kaya ingat sa mga isolated rain showers pa rin mga folks. Kaya kung titingnan ninyo yung sea line mula sa may Southern Luzon ay very accumulated o sobrang kapal ng accumulated ng sea line natin. Ayan o, salubungan ng sea line na yan. Ayan o. Ayan. So, yung areas na ito ng Bicol Region at areas na yan ng Eastern Visayas. Ang binilugan ko na yan, expected po, babahain kayo dyan ha. Kahapon ko pa po binabanggit yan. At expected nga po na itinaas yan ni Pag-asa na naka-red flood warning ang areas na yan. At expected pa rin ngayong araw nakataas yan dahil sa patuloy pa rin na iiral ang salubungan ng istilis na ito at ng ating napakalamig na amihan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Nasasalubong dyan na magdudulot ng mga matitinding pag-ulan sa silangang bahagi ng bansa o climate 2 o 4 ng bansa. Palinaw yan mga folks ha. Ingat na lamang po. At mula dyan sa bahagi ng Visayas, nabanggit ko na po hanggang Cebu at Bohol area. Sa bahagi naman ng Mindanao area, kung titingnan natin gamit ang Himawari 8 para sa mas maliwanag, detalyadong parte na uulanin. Despite na maulap ay asahan pa rin ang maalinsangan ang temperatura, lalo na sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Ay ingat po, huwag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw dahil expected pa rin na lalagpas pa rin sa 35 degrees Celsius ang temperatura nyo dyan, pero asahan din ang mga isolated rain showers na may mga pagkalat-kalat at pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at isla ng Basilan at Hulu-Sulu. Diyan sa may west portions ng Sorsogon area ng Cotabato, hanggang dyan na yan sa may General Santos City. Pero despite na mga partly cloudy lamang ang iiral sa Sorsogon, hanggang dyan sa may bandang Zamboanga del Norte, sa may bandang Dapitan, Oroqueta City at Sindangan, ay expect pa rin ng mga isolated rain showers, lalo na mamayang hapon o gabi. Maging sa BARM at buong bahagi ng Northern Mindanao, magiging maulap po at asahan din ang isolated rain showers na may mga pagkidlat at pagkulog mga folks. And the rest ng Davao Region, magiging maulap din po at magkakaroon din ng mga kalat-kalat at pag-ulan at pagkidlat at pagkulog sa buong bahagi ng Kinabawan, Digos Region hanggang Davao City at ilang bahagi ng Compostela Valley at dyan sa may bandang Agusan del Sur at ilang bahagi ng Bukidnon at Surigao del Sur area. Pero mula dyan sa may bandang Surigao City at Tinagat Island, magiging maulap at magkakaroon din ng mga asahang isolated rain showers na may ilang pagkidlat at pagkulog nitong maghapon. Pero mangunguna pa rin ang mataas na heat index sa inyo dahil mas mainit po ang temperatura dyan sa bahagi ng Mindanao Zone. So, wag masyadong magbilan pa rin sa tinding sikat ng araw despite na magiging partly cloudy ang areas ninyo dahil mataas ang inyong heat index at very humid po ang temperatura nyo dyan. At kasama na ang buong Mindanao o Northern Mindanao ay magiging maulap din po at isolated rain showers na medyo nabanggit ko rin po yan kanina lamang. So generally, ang medyo nanganganib sa matinding babahain ang bahagi nga po nito ng Bicol Region at dyan sa bahagi ng Southern Luzon mula Marinduque, Romblon, lalo na ang Masbate at Eastern Samar at ilang parte ng Tacloban at sa bahagi ng Leyte. Ingat po mga folks at makipag-coordinate po tayo sa ating LGU para sa mga relief kung sakaling lulubugin na ang inyong mga barangay dyan sa inyong lugar na aking binanggit. Sa lagay naman, kung meron tayong namamataan, well, gaya nga aking sinabi, sa loob ng 5 araw pa at maaaring umextend ay wala tayong asahan na pamumuno na anumang low pressure area o tropical wave sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, isi-simplify lamang natin ito at makikita natin ay ang shear line lamang ang nakikitang iiral sa parte ng Southern Luzon na asahan ang mga pag-ulan dito pa rin sa silangang bahagi ng Eastern Visayas at parting Bicol Region hanggang sa mga susunod na araw. Pero despite yan, wala tayong nakikitaan na anumang tropical wave. So, wala tayong magiging comment dyan. Hanggang this coming weekend ay wala po tayong mamamataan. Maging sa mga computer models, negative po ang anumang tropical wave na mabubuo hanggang November 25 na po yan nitong taon or expected na yan hanggang this coming weekend ng November 25 ay wala tayong aasahan na anumang pamumuo ng sama ng panahon. Dahil yung ating prediction sa ating West Pacific Basin ay lumiliit na talaga at yung maging ng kanyang anomaly sa ating climatological
na tropical cyclone formation probability ay napakakonti na lamang o napakaliit na lamang ang tsansa na mayroon pang mabubuo sa may silangang bahagi ng bansa sa loob o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, wala tayong maiko-comment ngayon dyan, mapa-GFS, ECMWF at NABGEM man yan. Puro lamang shear line lamang ang nakikita natin dito at mga trough clouds na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa ang ating ngayong tututukan. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Martes, November 21, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, November 21, 2023. Huwag po kalilimutan na pakishare na lamang po, pakisubscribe na lang po, pakilike at pakishare na lamang po ang ating pinopost na video report para sa ating daily. Para sa mga gustong mas makakaalam pa ng mga kababayan natin na mas detalyadong report, hindi lang para pinakamaikling 4-minute duration, sa mga gustong makapagpakinig o makapanood ng mas detalyado na mahaba at detalyadong report at na mga lagay ng ating panahon, lalo na sa acting ng ating weather station dito sa Caloocan City at sa mga ibang real-time data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.